Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Today is November 6, 2025 at ginabi na po tayo. Pan-third na po natin ito na content at i-record ko na lang po. Okay? Kasi medyo ginabi tayo. Sa mga clear, pag-usapan natin, umingay pala yung pagsama ni Mayor Magalong sa ICI sa pag-iimbestiga dito sa Davao City ng mga infrastructure na masasabing questionable. Okay? So, hindi lang sa mga sa kakamping, sa mga neutral, sa mga pro-BBM, kundi pati sa mga DDS. Ito niligsa. Itong ginawa ni Mayor Magalong sa pagsama sa ICI. Ang dami kasi nagtatanong, di ba nag-resign ka na? Umalis ka na? Ba't nandyan ka pa? Yung iba naman, ang sabi, nag-iispiya for the Duterte. Yung iba naman, sinasabi, tuta daw siya ni PBBM. So, hindi na niya na alam kung saan siya lulugar. Diba? Yan kasi yung, ito yung naging bunga, no? Ng kanyang mga aksyon, di na tuloy malaman ng mga tao kung saan ka gagawi. May nagsabi pa, isang DDS, mga clear. Nasa isang video, sinabi niya na lumalabas daw na ito si Mayor Magalong, parang oportunista. Kung ano lang yung, kung saan lang yung mainit na issue, doon gagawin. Okay? Ito muna, pakinggan natin to, or basahin natin to, mga clear. Yung mga comments ba? Yung mga napopost. Okay? Ito. Katulad dito. Si Benji Junior Contreras. Nakita ko lang to. Tingnan natin kung ano kanyang opinion. Si Magalong ay nag-resign na sa ICC. Pero bakit kasama pa sa ICI? Para mali Ulit natin, dapat ICI to. Si Magalong ay nag-resign na sa ICI. Dapat ICI to, mga klient. Pero bakit kasama pa sa ICI na nagko-conduct ng investigasyon sa flood control project sa District 3, Davao City? Ano ba ang role niya? Bakit ang D3 nag-investigate at hindi sa bakit sa D3 nag-investigate at hindi sa District 1 ni Pulong? Yan tuloy. 'Di ba? So iisipin ng tao, umiwas ka doon sa mga Duterte. 'Di ba? Sa natin yung mga message, mga clear, may mga comments dito. Okay? Ayan, Elias ba to? O epal o protector? Yan. O may epal ka lang daw ba o protector ka ng mga Duterte dahil hindi sa District 1 pumunta. Si Dustin Cot Lee, siya tour guide sa Davao para iligaw yung mga mag-imbestiga. Diba? Para daw iligaw ni Mayor Magalong yung mag-iimbestiga. Hindi dadalhin doon sa District 1 na hawak ni Congressman Pulong. Yung dapat puntahan ng ICI, sa iba niya dadalhin. Madami trabaho si Magalong, minsan mayor ng Baguio, minsan chismoso, ngayon tour guide. Kay Dustin Coley yan. Okay? Lang. Yan. May balak ilihis yan. Okay? Sa mga mag-iimbestiga. Kaya mga klira. May balak ilihis yan sa mga mag-iimbestiga sa mga anomalya dyan sa Davao. Balak din niyang guluhin ang investigasyon para malinlang ang mga taga-ICI. Legit, solid Duterte yan. Yan ang pagkakakilala ngayon kay Mayor Magalong. Legit, solid Duterte yan. Oo nga po, bakit kasama si Magalong? Sabi ni Char Narleag. Sabi ni Jen, baka nililihis ang atensyon ng ICI. Oo nga. No, nangyari sa ICI. So, ang dami talagang nag-question. Nag-question kasi Davao City yon. Tapos, sabi ng iba, bakit instead na sa District 1 ka pumunta, bakit sa District 3? Bakit kasama ka? Hindi ka na miyembro ng ICI. So, yun lang yung mga sentimiento ng iba. Pabibo si Magalong, may doctorate yata ng civil engineering that qualifies him to inspect all civil works in the country to mislead the investigation. Either umusyoso tapos magre-report sa boss niya or gustong magtulong.
Ang role niya ay pagtakpan mga Duterte. Higit lalo 51 billion ni Pulong. Gusto niyang iligaw ang mga investigador. Dami mga komento mga kli. Ito ay kay Benji Contreras Jr. na account. Epal si Magalong. Sabi niya ni Ver sa Pitula. Sabi naman ni Nico, saling pusa siya, meow meow meow. Anong meron sa Davao at mukhang pinag-iinitan? Ganun na ba kadesperado ang gobyerno ngayon? Ang sagot ito. Sheng B, simple lang. May 51B man dapat ginastos sa flood control. Oops, tut ka. Kung di mo uunahin yon, ang laki Good governance or good governance? Governance. Ayan mga klira. Shield. ICI should explain that. Nako, sabi ni Amy. ICI, explain daw kayo, ba't kasama yan? Okay? So, ito yung mga message, mga kaklira. Actually, 106 comments to. Okay? Yan. Sabi ni Benji Jr. Contreras, kaya pala nang gagalaiti sa galit si Pulong kasi baka imbestigahan ng House of Representatives ang kanyang flood control projects. Nako. Sigurado matutuklasan kung saan niya dinala ang kanyang 51.826 billion na pondo para sa DPWH infrastructures projects mula 2020 hanggang 2022. Pero mas malaki pa rin itong 51 for 3 years. And anyway, yung sa Cebu, binigay ni dating Pangulong Duterte, earmark 33.5 billion para sa Cebu. Pero kabuuan na yun. Metro Cebu for the flood control projects, ito, 3 years, 51. Isang distrito lang. Yan, okay? Ano ba mga comment dito? Natin may mga comment dito. Yun. Hayan na. Kaya inaapuran nila araw ng November 16. Okay? At 18. At sa November 30. Sabi ni Tiburcio Shalpax. Victoria Afos. Yan ang dahilan kung bakit gusto nila pabaksakin si PBBM. Feliz Hasis Naue. Pakibilisan ang pag-imbestiga, nakatutok ang lahat sa magiging resulta. Lahing waray, tama po kayo, lahat ng nakaupo sa gobyerno na may ginawang kabalstugan, galit kay PBBM. Takot sila maimbestigan, kaya gusto nila pababain ang Pangulo. Nabuking kasi sila, kaya kung ano-ano na lang ang binibintang sa kanya. Pero go lang, PBBM, hindi sila magwawagi. Why not? If you're clean and not hiding something, then open yourself to investigation. Yes, tama po kayo dyan. Tama po kayo dyan. Ini-encourage natin lahat, pati nga itong si Speaker Romualdez, kung Romualdez, kung malinis naman, go, paimbestiga ka. Yan mga clear. So anyway, yan ang sabi natin, no? Para mga pro-BBM to, si Sir Benji Contreras, tignan naman natin, di ba? Kasi mismo mga DDS, nagtaka rin, ba't nandiyan ka? Di ba mga ka-clear? Well, anyway, tignan natin to ha. Okay. Ito, pakita ko lang, para meron kayong konteksto. Ito, si Richard Mata. Tama ba? Kumandidato siya, no? Tama ba? Kasi nag-welcome siya Anong pangalan niya? Dr. Richard Mata. The party has officially welcomed Dr. Richard Mata, a popular pedestrian and social media content creator, to its senatorial team. So, nakasama siya sa PTP laban senatorial slate. Yan, maliwanag Doktor at sikat na social media content creator si Dr. Richard Mata. Siya ang ika-10 kandidato na bitbit ng partido sa pamumuno ni mahal na dating Pangulong Rody Duterte. Yan So, in other words, siya? Duterte supporter siya or DDS siya. So, ito naman yung sinabi niya, mga ka-clear. Sa SMNI pala galing to, gikan sa masa. Akala namin kakampi ka namin, hala, mga ka-clear. Talagang winelcome siya ng DDS. Diba? So, DDS, Duterte supporter. But anyway, akala namin kakampi ka namin. Sabi ni Dr. Richard Mata. Ipinahayag ni Dr. Richard Mata ang pagkadismaya kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong
na sa halip na tumulong sa mga nasalanta sa Cebu, ay mas piniling makiisa sa ICI inspection sa Davao City. O nga, hindi naman niya nga para trabaho yun. Kasi, ICI, di mag-inspect sila sa Davao. Kasi pwede lang inspeksyonin to, habang yung ibang mga DPWH, ibang mga ahensya ng gobyerno, nasa Cebu, tumulong, di ba? Para tumulong. Ayusin mo ng pagtulong. Di ba? DPWH, nandun naman na eh. Nag-i-inspect na rin naman eh. Ito kasi, ibang trabaho ng ICI. Di ba? So, pumunta sila sa Davao City. Pero, bakit sumama nga si Baguio City Mayor Benjamin Magalong? So, nagtataka ngayon si Dr. Richard Mata. At ang sabi sa balita, mga kaklir, magdadala lang daw siya, turn over yung kanyang findings o mga dokumento para sa rock netting. I don't know kung rock netting ba sa Davao o rock netting sa Benguet. Pero ba sa mga dokumento papunta regarding sa rock netting sa Davao? Diba? At kung magta-turn over, ang question, marami na question, kung magta-turn over ka lang, ba't pumunta ka pa ng Davao City? At nagtatanong-tanong ka pa dyan sa mga residente. Diba? O di, parte ka na nagpag-iimbestiga. Yun yung tanong, mga klira, ng iba. So tayo ay nagbabasa lang. Wala tayo masyadong reaction dito, tinitignan lang natin itong komento. Kasi umingay sa social media, bakit ka nandiyan, Mayor Magalong? Ito na dito, DDS to. Akala namin kakampi ka namin. So all the while, alam naman lang, well anyway, admitted naman si Mayor Magalong na supporter siya ng mga Duterte. Never regrets, di ba? He never regrets supporting the Duterte. Pati nga yung EJK wala siyang reklamo dun, hindi siya nag-file ng anumang case. May sinabi siya, sabi niya, ito mali, may tatamaan sa ganyan. Pero never niya itong kinundina. Openly. Diba? Kung meron, mga kaklir, kung meron na, during that time, not now. During that time. Iba kasi ngayon eh. During that time, na nandiyan pa si dating Pangulong Duterte, kinriticize niya ba to openly? Yun ang tanong ha, yun ang tanong. Kung meron, show to me. Para ma-discuss ko naman, para makorek ko naman kung meron tayong pagkakamali. Diba? Ayan, kinumpirma mismo ni Magalong na wala na siya sa ICI dahilan ng kalituhan sa kanyang presensya sa Davao probe. Diba? We thought you're with us. So talagang DDS ang turing nila sa iyo, Mayor Magalong. So di mo na yan makakaila dahil mismo mga DDS nagkumpirma na ever since, until this visit sa Davao, DDS ka. Or, ayaw ka. Duterte supporter ka. Diba? Duterte supporter ka. Okay. Marami nang nagkukunoy. Dapat maging maingat yung ibang nabibili na pagkatao. Wala yan. Sabi, nagbitiw taas. Ngayon, nanguna naman sa ICI. Pila ka na. Grabe ang virus, kumapit nga agad hilom. Kung maintindihan. Okay, true color and traitor will always come out in the right time and amount. Naku, traitor ka daw. Traitor ka daw. Sabi ni Resen Tarabasa, so traitor ka sa DDS. No? Traitor ka sa mga DDS. Sa mata nila, mga kaklir. Sa mata nila. Okay? Ay, nawala. Ay, sorry. Oops. Yun. Sa mata nila, traitor. Itong si Magalong. Ayan, no? We thought you're with us. Diba? Akala namin, kakampi ka namin. Duterte supporter to. Diba? So, yun nun, mga clear. O, dito tayo sa medyo neutral. I would think this is neutral. The people here are neutral. Yan, dito tayo. Ready. ICI, nasa Davao City to investigate rock netting project kasama si Mayor Magalong. ICI, nasa Davao, nagsagawa ng Inspection Independent Commission for Infrastructure or ICI at Department of Public Works and Highways sa road slope protection structure sa Davao City
ngayong umaga, November 5, 2025. Sa panguna ni na DPWH Undersecretary Arthur Bisnar at ICI Special Advisor retired Chief PNP Rodolfo Azurin Jr. kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, tinignan ng komisyon ang improvement ng critical intersections, kasali na ang installation of rockfall netting sa Shine Hills, Matina. Ano sabi niyo ba? Bakit andyan pa di si Magalong? May tawang haha. Sabi ni Okay Raj, Healthy Web. Alam mo naman, performative. Ay, ganon. Ganon yun. Okay, sabi niya ni Healthy ni Pham Ngo Chan, di maka-move on si Oblak. Pag nag-resign na, tigil na sa trabaho, wag nang umepal. Pero mga clear, okay let's liwanagin natin. Ito kasi yung sinabi niya. Okay? Pakita ko na muna yung video. Siya talaga yung nag-volunteer. Nag-volunteer siya talaga, kaya hindi naman siya hinindian. As volunteer, that's the point mga clear, dapat volunteer. Hindi pwedeng nauubos yung oras mo sa ICI. Sa papabayaan mo yung iyong trabaho as mayor. Na inamin naman niya napabayaan niya. Ito kasi mga clear. Nagvo-volunteer si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng kongreso ang mag-imbestiga dahil parang iimbestigahan nila ang sarili nila. Okay? Nagvo-volunteer siya. At that time, anong date ito? Anong date ito? Wait natin, 2 months ago. August 15. August 15. Nagvo-volunteer na siya. Dahil parang iimbestigahan ang flood. Nagvo-volunteer si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na imbestigahan ang flood control projects. See? Nagvo-volunteer nga. Yun nga yung kanyang mga kaklear Ang papel is Sorry na wala ako. At that time, siya ay special advisor in his voluntary capacity. So, hindi pwede dapat maapektuhan ang Baguio City. Hindi nga kasi pwede mag-dual role. Ba? Kailangan. Eto. Diba? Pakita ko to. Ngayon lang. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. Diba mga kaklear? Volunteer kayo, ikaw nag-volunteer. Ikaw nag-volunteer. Tapos, pinabayaan mo yung Baguio. Ikaw nag-admit, di ko sinasabi yan inadmit niya yan dito. Inadmit niya din nung pumunta siya sa rally noong September 21, GMA, ang nag-interview. Na napapabayaan niya yung mga constituents niya sa Baguio City dahil sobra siyang busy sa ICI. Siya nag-admit, mga kaklear. Kaya syempre, naging issue yun. Siya nag-a-admit So, inadmit niya, hindi pwede kasi mapabayaan ang iyong pagiging mayor. Okay? So, wait mga clear Meron pa dito. Wait lang. Ito. Ngayon, pumapasok pa rin siya, nakikipagtulong, sumasama pa rin siya sa pag-iimbestiga ng ICI. Kasi, tingin ko ito yon mga kapatid. Ito yon. Inamin niya naman din kasi. Okay? So, minsan nagsisisi nga ako, bakit ako nag-resign? Kasi, diba? Nagsisisi siya kung ba't siya nag-resign. Una, nag-volunteer ka na. Diba? Nag-volunteer ka. So, sumusabi, yun yung sinabi niya. Kay Pangulo, mag-volunteer siya. Pangalawa, okay naman yun tinanggap naman siya ng Pangulo, di ba? Problema,
nag-dual role ka na nag-conflict sa pagiging mayor mo. Na inamin mo. Inamin mo. Ngayon, nasaktan siguro yung kanyang ego. Kasi ganyan din yung ginawa niya dati, mga ka-clear. Natatandaan niyo yung nahuli siya tungkol doon kay Team Yap na ang higpit-higpit niya sa mga taga-Baguio na hindi kayo pwedeng magkaroon ng mga events, parties. Tapos, pinabayaan niya yung grupo ni Team Yap na mag-party during COVID-19 na hindi pwedeng lumabas, mag-party, mag-events. Tapos with this, mga ka-clear, kasi yung protocol na violate, di ba? Nag-party siya sa Baguio at okay, dito mga ka-clear. Okay. Para ma-recall lang natin. Ganito yung ginawa niya eh. Team Yap defends throwing party in Baguio after being called out for breaking COVID measures. Diba? So, ito napayagan ito. At medyo na-call out dito si Mayor Magalong. Parang, bakit ganun? Meron kang kinakampihan. Ano yun? May favoritism ka. Pag dito, hindi pwede. Pag dito, pwede. Diba? At that time, ano na siya eh, tracing czar. Tracing czar na siya. Inappoint siya ni dating Pangulong Duterte as tracing czar. Okay? So, it's only January but many are already calling Team Yap's birthday party at the Manor Hotel in Baguio City the party of the year. Anong date ito? 2021. Diba? Not to mention being held in the midst of raging pandemic and the rising new COVID-19 cases in the summer capital of the Philippines. His birthday bash was filled with pomp and pageantry, complete with white horses, buffet dining, drinking, and dancing. Alas, the party has come under fire for alleged violation of health protocols and community quarantine rules. The problem pa mga clean, nandoon si Mayor Magalong. Photos also showed famous people in attendance including Casey Concepcion, Sharon Cornete's daughter, and no less than City Mayor himself. Nandoon siya sa party. So, nung na-call out siya dito, sabi niya magre-resign siya. Magalong should keep his post. So, nag-resign siya, pero may binanggit siya dito may nabasa ako dito na, pero kung kailangan niya pa siya, okay pa rin siya magpatuloy ng kanyang trabaho, pero magre-resign siya dahil sa nangyari. Diba? Merong ganun nahanap ko yun Medyo maladrama itong pagre-resign niya dito ito na naman pala. Tingnan niyo ito mga clear. Meron naman siya pinagbibintangan dito na gusto mag-destroy sa kanya. Samantala siya yung nahuli sa party. Tignan niyo. Magalong reveals traitor out to destroy him. Magalong reveals traitor out to destroy him. Word irrevocable not included in resignation letter. So may pinagbibintangan na naman siya. Wala pala siyang balak at the time. Hindi niya daw nilagay irrevocable. During a flag raising ceremony Monday morning at the City Hall, Magalong revealed one of his supposed close friends is having a hand, a major one at that, in trying to besmirch his reputation via social media, specifically his character as a tough local executive. Close friend niya pa to People who I trusted are actually my enemies. Unleashing the social media warriors, making a lot of speculations without verifying the facts. Coming with intriguing comments. Okay? May nag-text sa akin na sinabi ko, andon ako at tinawagan ko siya at piniwanag ko ang totoong nangyari. Magalong has highly been touted as one of the best in the country's COVID-19 response team. His top protocols in Baguio City, tough protocols. But the problem is, meron siyang tinignan. Yung tinitigan sa tinignan Meron pala siyang tinitigan. Yan sila Team Yap. I got hit left and right. The incident became something sensational. They started posting on speculations all over social media, over the news. There was a lot misinterpretation, showing Mayor
socializing, that in fact, the truth of the matter is that I was there just to express our heartfelt thanks to someone who is helping Baguio. Still, pumunta ka sa party. Yun, di ba? So, may traitor na naman daw. Ano naman ba? I struck a nerve. Baka ganun din yun. I struck a nerve. Magano reverse traitor out to destroy him. Word irrevocable not included. So, diba, the problem dito, mga clear, where the issue is, resign ako, hindi siya pinayagan. Ni dating Pangulong Duterte. Dito sa panahon na ICI, sinabi niya mag-resign siya, pinayagan siya agad. Diba? Pinayagan siya agad. I mean, kumbaga, hindi siya pinigilan, magre-resign siya. Yun. Tapos, the following Monday, meron ng kapalit, si General Azurin. Okay? Okay, tuloy tayo dito sa Reddit, mga kakli. Nakita ko lang to. Reddit tayo. Ano yung mga comment dito? Yan, okay? Kasi nabanggit dito yung ano eh. Okay? Matagal na akong duda sa truth na yan. Low-key drama king din yan. At wag natin baliwalain ang mga haka-haka ng mga trolls at fake news peddlers sa FB na sakali daw siya ang naging plano. Ayan. Nakasali daw siya sa naging plano pababain si PBBM to install Sara. Dalawang kaklase niya yung mga general na nagpumilit na BBM step down at install Sara. Kawawa naman Baguio, indirectly campaigning na to. Mayor collection ng basura nyo, ano ba, may problema pala sa basura. Pati imbis na mag-implement ng solid public transpo, kita mo, puro taxi at private cars, parking lot tuloy, pang-long weekend. Baka kaya siya sumasama dyan, kaya para insider ng mga Duterte, among us lang ang peg ni Magalong. Yan, sabi ni Vermilion V. Patient, Charlotte, kala ko ako lang naka-tinfoil. Hot moment, sabi ni patient. Bert Sherbet Bert. Expert raw siya sa corruption sa mga drug netting projects. Relevant strength, 53. I think I saw ICI and mayors for GG sign like partnership. So halatang di pa rin makamove on si Mayor Magalong. May speech pa sa Baguio na napapabayaan niya yung Baguio pero tuloy pa rin siya dyan sa investigasyon kahit nag-resign na siya. Sabi ni Relevant. Lay Vance, Rocknetting Benguet. Gagamitin niya na basihan ng audit dyan para maayos niya yung Benguet. Doña Buding, same thoughts, kala ko ba but hurt siya sa Malacanang. That's why he stepped away from that position. Ngayon, andyan na naman siya. Expert daw siya sa akin. Sabi ni Sikutski, expert daw sa rocknetting. Biko Corleone, ayaw mawala sa limelight. Magpa-press con ulit yan araw-araw. Beneficial pin, para I wish away DDS think sa kanya. O baka kaya nandyan yan to derail whatever lead they have. LOL. Prestigious Rob, representative ng DDS. Night Vision Googles, baka taga-relay ng mga totoong boss, sa mga totoong boss niya kung ano-ano ang mga iniimbestigahan. Deo Bulakenyo, expert siya sa rocknetting na may kupit ano to? May emoji. Patient siya. First question that came to mind too. Steve Jobs yata yan. Sabi, food, no food. Cheese curse. Hugas kamay. Sabi naman ni Living Papaya. Andyan si Magalong parilituhin yung mga taga-investiga. Sabi ni, Curl Daralayon. Nasa Baguio problema pero nasa Davao siya. Haha, photo op lang yan. Meeting with Polong, siguro tunay na nangyari. Well, anyway, yan mga clear, yung mga makikita mong opinion, comment. Hindi lang ng BBM, hindi lang ng mga DDS, yung mga neutral. Reddit, di ba? Mayor Magano, sabi ni Liquidus, Mayor Magano, baka naman gusto nyo mahiya sa mga nasasakupan nyo sa Baguio. Kahit hindi nyo na trabaho, ICI pa din, inaatupag nyo. Nag-resign ka na dyan, tapos may pa-press con ka pa na umalis ka na. Tapos ngayon, dikit ka ulit sa ICI. Move on na po at makapagtrabaho na ulit kayo para sa mamamayan ng Baguio. Okay, ayan So, mga clear, basahin nyo na lang po sa Reddit. Ito po.
Okay, so sabi nga natin, medyo umingay po talaga yung naging ginawa ni Mayor Magalong sa pagsama dito sa ICI sa Davao. Okay, so yan lang po at bilasan natin yung mga komento ng ating mga ilang kababayan. So paano mga clear, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clickas, yung papalalang, huwag tulugan, inyong karapatan. Bye! Thank you MIBs, mga ka-clear.